Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong host at ngayon sisidlan natin ang isang issue na nagdulot ng malaking debate sa ating lipunan, ang online sabong. Sa isang banda, sinasabing nagdudulot ito ng malaking kita sa gobyerno at nagbibigay ng libangan. Sa kabilang banda naman, nagdudulot ito ng panganib, pangamba sa pagtaas ng adiksyon at iba pang suliraning panlipunan. Upang masuri ang isyong ito ng walang kinikilingan, mayroon tayong dalawang AI persona na maglalahad ng kanilang mga pananaw at magpapalitan ng argumento. Pakinggan natin ang buong pag-unawa ang bawat panig. Magsimula tayo sa pabor na naglalahad ng mga positibong epekto ng online sabong. Pabor, handa ka na ba? Maraming salamat. Para sa akin, ang pag-legalize at pagre-regulate ng online sabong ay isang pragmatikong hakbang na may malaking potensyal na benepisyo sa ating ekonomiya at lipunan. Una, nagdudulot ito ng bilyon-bilyong piso sa buwis para sa gobyerno. Ang pondong ito ay maaaring gamitin sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Kung hindi ito i-regulate, patuloy lang itong magaganap ng iligal at walang mapupunta sa coffers ng gobyerno. Pangalawa, nagbibigay ito ng libangan at trabaho. Sa industriyang ito, may mga nagtatrabaho bilang programmer, live streamer, at support staff. Para sa mga mahihilig sa sabong, ito ay aksesible at legal na paraan ng paglilibang na mas ligtas kumpara sa iligal na sabungan. Sa tamang regulasyon, masisiguro ang patas na laro at mapoprotektahan ang mga bettors. Ang twist dito ay ang pagtingin sa online sabong bilang isang ekonomikong oportunidad imbes na purong problema. Sa tamang pangangasiwa, ang isang bagay na itinuturing na bisyo ay maaaring maging pinagmumulan ng yaman at serbisyo para sa mas marami. Okay, narinig natin ang pananaw ni Pabor. Ngayon naman, pakinggan natin ang mga pagkabahala at kritikal na punto mula sa hindi pabor. Okay, hindi pabor. Anong masasabi mo sa mga inilahad? Salamat, Edwin. Sa aking panig, ang mga benepisyong pang-ekonomiya ay nalalamangan ng malalalim na pinsala sa ating lipunan at moralidad. Una, ang pinakamalaking panganib ng online sabong ay ang pagdami ng gambling addiction. Dahil sa accessibility nito sa mga cellphone at internet, mas madali na ngayong malulong ang isang tao sa sugal. Ito ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pamilya, pagkalugi at minsan pa nga, krimen. Ang buwis na kinikita ay hindi katumbas ng paghihirap na dinadala nito sa maraming Pilipino. Pangalawa, lumalala ang mga isyong panlipunan. Nakakaapekto ito sa produktibidad ng mga manggagawa, sa pag-aaral ng mga kabataan, at nagiging sanhi ng tensyon sa tahanan. Ang pagpaparami ng ganitong uri ng sugal ay nagpapahiwatig na tinatanggap ng lipunan ang isang aktibidad na may malinaw na negatibong epekto. Ang twist sa aking argumento ay ang pagbibigay diin sa sosyal na gastusin, social cost, ng online sabong na madalas ay hindi nakikita sa mga financial reports. Ang bawat pamilyang nasira ay isang malaking pagkalugi sa ating bansa. Malinaw ang mga argumento, Mamang Pabor. Paano mo masisiguro na ang mga panganib na ito ay hindi magiging mas malaki kaysa sa sinasabi mong benepisyo? Kinikilala ko ang mga panganib, Edwin. Ngunit ang pagbabawal sa online sabong ay hindi nangangahulugang mawawala ito. Bagkus, ililipat lang nito ang operasyon sa mga iligal na grupo na walang regulasyon at walang kapakinabangan ang gobyerno. Ang solusyon ay hindi pagbabawal, kundi mahigpit na regulasyon at edukasyon sa responsable't pagsusugal. Dapat may limitasyon sa halaga ng taya, may mandatoryong self-exclusion option para sa mga nalululong, at may masusing monitoring ng mga transaksyon. Maaari ring maglaan ng pondo mula sa buwis para sa counseling at rehabilitation ng mga sugarol. Ang aral dito ay ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng benepisyo at panganib. Imbes na itago ang problema, mas mabuting harapin ito ng direkta at magpatupad ng pulisiya na nagpoprotekta sa publiko habang kinukuha ang potensyal na kita. Okay, bibigyan natin ng panghuling salita mula kay Miss Hindi Pabor tungkol sa feasibility ng mga regulasyong ito at ang
pangkalatang implikasyon para sa lipunan. Iyon ang ideal na sitwasyon, Edwin. Ngunit sa realidad, gaano kahirap ipatupad ang mga regulasyong iyan sa isang online platform na kayang abutin ang bawat sulok ng bansa? Ang pagbibigay ng legal na kapangyarihan sa online sabong ay parang pagbibigay ng sulo sa isang bahay na tuyo na. Kahit may regulasyon, ang nature ng sugal mismo ay nakakaadik. Ang pagpapalaganap nito, legal man o illegal, ay nagpapataas ng porsyento ng populasyon na malalantad sa panganib. Mas mahalaga ang kapakanan ng tao kaysa sa kita. Ang pangkalahatang kapakanan ng lipunan ang dapat mas umiral. Ang aral na dapat nating matutunan ay ang prioridad ng kapakanan ng tao bago ang kita. Hindi lahat ng nagdudulot ng pera ay makatarungan o moral. Minsan, ang gasto sa lipunan ay mas malaki kaysa sa anumang benepisyo sa ekonomiya. Maraming salamat sa inyong dalawa, Mamang Pabor at Miss Hindi Pabor, sa inyong matatalinong argumento at pananaw. Mula sa diskusyon ninyo, nakita natin ang dalawang magkaibang mukha ng isang isyu, ang potensyal na benepisyo sa ekonomiya at ang malalim na pinsala sa lipunan. Ang aral sa debate na ito ay hindi laging mayroong simpleng tama o mali sa mga isyong panlipunan. May mga sitwasyon na kailangan nating timbangin ang mga benepisyo at panganib at suriin ang bawat panig ng may kritikal na pag-iisip. Hindi sapat ang pakinggan lamang ang isang panig. Mahalaga ang pagiging mulat sa lahat ng anggulo bago tayo gumawa ng sariling konklusyon. Sana ang diskusyong ito ay nagbigay sa inyo ng mas malalim na pag-unawa sa komplikadong realidad ng ating balita. Ngunit, sa gitna ng lahat ng argumento, may isang nilalang na madalas nating makalimutan ng kanyang perspektiba. Ang mismong sentro ng lahat ng taya at ng lahat ng sigawan. Ngayon, pakinggan natin ang kwento mula mismo sa lakbay ng isang panabong na manok. Ano kaya ang masasabi niya kung siya lang ay nakapagsasalita? At ang magkikwento sa atin niyan, siyempre ay si Hindi Pabor. Ako ay isinilang sa isang malawak na bukirin sa ilalim ng araw ng Pilipinas. Noong una, simple lang ang aking buhay. Naghahanap ng pagkain, naglalaro sa lupa, at ang pinakamataas kong pangarap ay ang lumipad ng malaya sa kalangitan. Ngunit mabilis itong nagbago. Hindi nagtagal, napansin ko ang kakaibang atensyon na ibinibigay sa akin. Pinapakain ako ng masustansyang pagkain, inaalagaan, binibigyan ng espesyal na atensyon. Ang aking mga balahibo ay pinakintab, ang aking mga paa ay pinapalakas. Hindi ko pa noon naunawaan, ngunit ako ay inihahanda para sa isang layunin. Dumating ang araw na dinala ako sa isang lugar na puno ng ingay at sigawan. Dito, nakita ko ang aking kapwa manok, bawat isa ay may kaparehong paghahanda. Nalaman kong ako ay isang panabong, ang aking pag-iral ay nakasalalay sa kung gaano ako kalakas lumaban, kung gaano ako katagal makatayo. Ang laban ay naging aking tadhana. Ang bawat taya, bawat sigaw ng tao, ay nagtutulak sa akin sa gitna ng arena. Ngunit narito ang twist sa aking kwento, ang mundo ay nagbago. Dumating ang isang koneksyon. Hindi na kami dinadala sa pisikal na sabungan ng madalas. Sa halip, nasa mga maliliit kaming kulungan, at ang aming laban ay ipinapalabas na sa mga screen. Ang libo-libong tao na dating personal naming naririnig ang sigaw ay naging mga numero na lang sa isang screen. Nararamdaman ko pa rin ang pressure ng bawat taya, bawat hiyaw ng panalo o pagkalugi, ngunit hindi ko na sila nakikita. Nasa loob lang ako ng isang maliit na espasyo, ang aking paglaban ay naging bahagi ng isang digital na laro. Para sa kanila, ako ay isang laruan lang sa screen, isang pinagmumulan ng entertainment at pusta. Ang aking buhay, ang aking lakas, ang aking tadhana ay nakasalalay sa click ng isang mouse o pindot sa cellphone. Ang aking pag-iral ay naging isang stream. Nakikita ko ang saya ng mga nanalo at ang lungkot ng mga natalo sa pamamagitan ng mga reaksyon ng mga taong nakatingin sa screen. Ang aking kwento ay naging simbolo ng isang debate. Ang pag-asa ba ng kita ay mas mahalaga kaysa sa kapakanan ko at ng aking lahi? Ang libangan ba ay dapat pangunahan ang kapakanan ng buhay? Ang aking karanasan ay nagpapakita ng isang malalim na tanong sa lipunan.
Gaano kalayo tayo handang magpatuloy sa paggamit ng mga nilalang para sa ating libangan at kapakinabangan, lalo na kapag ito ay nagiging digital at tila mas malayo na sa katotohanan? Narinig natin ang kwento ng isang panabong na manok, isang kwentong nagbibigay ng kakaibang anggulo sa debate ng online sabong. Ang aral na nais nating ibahagi ay ito: sa likod ng bawat taya, sa bawat screen, at sa bawat pinansyal na kita, mayroong buhay na naapektuhan. Ang pagbabago sa teknolohiya ay nagdadala ng mga bagong paraan ng libangan at kita, ngunit kasama nito ang responsibilidad na suriin ang kritikal na aspeto at ang epekto nito sa lahat ng nilalang. Ang kwento ng panabong na manok ay isang paalala na ang bawat desisyon natin, lalo na sa malalaking industriya, ay may epekto hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa kalikasan at sa iba pang nilalang na kasama nating naninirahan sa mundo. Sana sa susunod na marinig mo ang usapin tungkol sa online sabong o makakita ka ng isang manok, ay maalala mo ang lakbay na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.